na ito, tayo po ay magpapatuloy sa atin pong pagtatalakay. Maraming nagdaang episodes na tayo na nagtalakay tayo patungkol sa comparative study natin about sa Jehovah's Witnesses and the Seventh-day Adventist. Yung pananampalataya, halimbawa, yung name na Yahweh o yung Yud-Hi-Waw-Hin sa Hebrew na Tetragrammaton ay pwede bang ikapit sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo? Ang ginawa natin yung salitang Jehovah sapagkat yun ang kanilang salin, no? Kung inyo pong makita, pakita natin yung inyo po kanila pong Biblia. Ito po. Ayan. Itong Biblia nila, mga minamahal na mga kapatid, ang salin po na nakalagay rito, pagka Panginoon ang salin, sa kanila ay Jehovah, mga kapatid. Kaya nung tinalakay natin, marami po ang nagising at tinalakay din natin yung pong Sabbath. Bakit ayaw mag-Sabbath ng mga Jehovah's Witnesses? Bakit ang mga Seventh-day Adventist nagsa-Sabbath nung ikapitong araw ng Sabbath? So atin pong na-compare ang study and then yung 10 Commandments, yung 10 utos. Bakit hindi sinusunod ng mga Jehovah's Witnesses? Pero sa kanilang aral, napapakinabangan, hindi dapat baliwalain, pero hindi dapat sundin. Nakakalito yung kanilang aral at klinaro natin dito yan. At we praise the Lord dahil may mga nag-send sa atin ng feedback, mga kapatid, isa doon yung kanilang miyembro. At ngayon ongoing yung Bible study, si kapatid na Bob, no? At sana nanonood ka ngayon. At nagbigay siya ng feedback na ang dami daw niya natutunan, mas nagliliwanag sa kanya kung bakit hindi siya, kumbaga naglaylo siya sa mga saksi ni Jehova ngayon pagdating po sa paglilingkod, mga kapatid. And then, meron din pong nag-request sa atin sa YouTube na pwede pong ipatuloy yung pong pag-aaral sa comparative study at marami daw siyang natutunan. So, salamat naman po at marami po ang natutunan. So, ito po ay part 5 na po, mga minamahal. Ito po ay comparative study between the belief of Seventh-day Adventist and Jehovah's Witnesses about tithing sa pag-iika po, mga kapatid. Yamang sila po ay gumagamit ng pangalang Jehovah at kinikilala nila yon ang Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat since the beginning. Sa record ng Genesis ay nasulat na po nakalagay doon yung pong Panginoong Diyos o yung Jehovah. Actually, ay first translation nila dito po sa kanila pong aklat, mga kapatid, ay matatagpuan natin dito po sa verse 4. Unang nag-appear po yung salitang Jehovah sa kanilang aklat sa verse 4 na nakasulat dito, Genesis chapter 2 verse 4. Ito ang kasaysayan ng langit at ng lupa noong panahon na lalangin ang mga ito, noong araw na gawin ng Diyos na Jehovah ang langit at lupa. So therefore, ang hanggang sa bagong tipan po ito, yung Jehovah, pag tumutukoy sa Panginoon, Jehovah ang ginagamit, mga minamahal ng mga kapatid. So yamang ginagamit nila yung salitang Jehovah at kanila talagang pinagdidiinan na yun ang pangalan ng Diyos at kailangan pong gamitin. Isisimula natin, yung pong pag-iika po ay nandun din yan sa Genesis kasama ng paggamit nila po yung salitang Jehovah. So alamin natin, nag-iika po ba ang mga saksi ni Jehovah? Kung oo, oo. Kung hindi, hindi. Alamin natin ang kanilang sagot. Nag-iika po ba sila o hindi? At sila po kanila pong, ito pong quotation na atin pong kinuha ay ayon po sa kanila pong official website na jw.org at mamaya atin pong titingnan yung pong kanila pong link nandyan po sa taas para kung gusto nyo pong i-confirm kung totoo ba yung sinasabi natin o nakalagay ay nandyan po sa link, no? Sa taas nilalabas natin para po mayroong transparency yung pong pag-aaral natin, mga kapatid, no? Sapagkat sa Seventh-day Adventist, mayroon din naman tayong adventist.org na kung saan andun din po yung fundamental belief ng Seventh-day Adventist. So dito, mga kapatid, atin pong aalamin at itong pag-aaral natin, hindi masyado itong mahaba. Short lang, at least meron tayong dagdag information, mga kapatid. At maya-maya kasi ayusin natin yung atin pong pang-devotional mamayang 5:30 after this, mga kapatid, no? So, nagbibigay ba ng ikapo ang mga saksi ni Jehovah? So itong tanong na ito, mga kapatid, sila din ang nagtanong at sila din ang sasagot. Ano ang tanong? Nagbibigay ba ng ikapo ang mga saksi ni Jehovah? Ito po yung tanong nila. Ang sagot nila nakalagay din dyan. Ang sagot nila, hindi. Ang mga saksi ni Jehovah ay hindi nagbibigay ng ikapo. Ang gawain namin ay tinutustusan ng voluntaryong mga donasyon. Ano ba ang ikapo? At bakit walang ikapo sa mga saksi ni Jehovah? So dito, mga kapatid, ay sa kanilang tanong, meron din silang sagot kung nagbibigay ba ng ikapo ang mga saksi ni Jehovah. Ang sabi nila, hindi. Ayan, no? Malaking sagot yan. Hindi.
At yung mga saksi na yubaan niya, hindi nagbibigay ng ikapo dahil yung kanila po anyang gawain ay tinutustusan naman ng mga voluntaryong donasyon. Ibig sabihin, yung mga nagkakaloob, tumutulong lang sa gawain. So walang ikapo niya, mga kapatid. Ngayon, ang purpose nila, bakit daw hindi sila nag-ikapo, ay ito ang dahilan. Ano ang reason kung bakit hindi sila nag-ikapo? Ito po ang sinasabi. Ang utos na magbigay ng ikapo o ikasampung bahagi ng pag-aari ng isa ay kasama sa kautusan na ibinigay sa sinaunang bansang Israel. Pero malinaw na sinasabi ng Biblia na ang kautosang ito, pati ang utos na lumikom ng mga ikapo, ay hindi kapit sa mga Kristiyano. Hebreo 7:5, 18, Colosas 2:13 hanggang 14. So, ito po ang dahilan niya, yun anyang pag-utos ng pagbibigay ng ikapo o ikasampung bahagi ay pag-aari ng isa. Ito anya ay kasama sa kautosang ibinigay sa sinaunang bansa. Yun yung Israel. Pero ang sabi niya, nilinaw daw ng Biblia na ang kautosang ito ng paglikom ng ikapo ay hindi kapit sa mga Kristiyano. Dito ko nakita, mga kapatid, na talagang hindi malalim yung kanilang pag-aaral. Alam niyo kung bakit? Kasi kung yung pag-aaral ay talagang biblical, wala naman silang nasulat. Binasa ko itong Hebreo 7:5, Colosas 2:13 hanggang 14. Wala akong nabasa rito na ang pag-iikapo ay hindi kapit sa mga Kristiyano. Walang ganun eh. Walang ganun sa Biblia. Even in their Bible, mga kapatid, bagong sanlibutang salin ng banal na kasulatan, hindi ho nakasulat dito yung salitang hindi kapit ang ikapo sa mga Kristiyano. Walang ganon. At ang sabi nila, ibinigay lang daw ng utos ito o mayroon lamang ikapo doon sa bansang Israel. Let us examine the Bible and let us go back to the Bible kung ang pag-iikapo ba ay it was only started during in the time of Israel o yung sa Israel nation lamang, mga kapatid. Ano ang sinasabi ng Biblia? Sino bang unang nag-ikapo o sino yung nag-ikapo na unang nakarecord sa Biblia? Let us read in Genesis chapter 14 verses 19 to 20. It says, sabi dyan, no? Si Abraham nag-ikapo. Ayan, si Abraham hindi yan Israelita. Sabi dyan, at binasbasan niya siya na sinabi, pagpalain si Abraham o si Abram ng kataas-taasang Diyos na may-ari ng langit at ng lupa, at purihin ang kataas-taasang Diyos na nagbigay ng iyong mga kaaway sa iyong kamay. At binigyan siya ni Abram ng ikasampung bahagi ng buong samsam. Dito, mga minamahal na mga kapatid, meron pong unang nagbigay ng ikasampung bahagi. Okay? Meron unang nagbigay ng ikasampung bahagi, yung kanyang tithe. Walang iba kundi si Abraham o si Abram, mga kapatid, no? Abram pa yung tawag niya, Abram pa ng tawag nung araw. When Melchizedek, no, yung isang pari ay blessed Abraham, ang sabi niya, pagpalain ka ng kataas-taasang Diyos, may-ari, okay? May-ari ng langit at ng lupa, at purihin ang kataas-taasang Diyos nang nagbigay sa iyo ng mga kaaway ng iyong kamay. At nung sinabi when Melchizedek blessed Abraham, ay pinagkalooban ni Abraham ng ikapo si Melchizedek, mga minamahal na mga kapatid. And then, hindi lamang si Abraham, mga minamahal na mga kapatid ko, yung nagbigay ng ikapo. At hindi lang sa Israel yung pong ikapo, dahil hindi pa naman lumitaw yung pong bansang Israel sa time ni Abraham. Pero mayroon ng pag-ikapo na nangyari, mga kapatid ko. Parang yung karumal-dumal. Yung karumal-dumal, ang daming tumututol at nakikipagdebate sa atin na talaga anyang pagkain ng mga Kristiyanong hintil, yun pong tinatawag nating mga karumal-dumal. Pero alam naman natin na yung pong pagbabawal ng karumal-dumal hindi lamang sa Israel, sapagkat yung pong karumal-dumal na hayop ay nariyan na wala pa yung bansang Israel, mga kapatid. Kahit yung Sabbath, yung 7th day Sabbath, na kung ating titingnan ay it was God, siya yung nag-establish sa Genesis chapter 2, mga kapatid, ng Sabbath. Tapos sasabihin nila, ay sa Israel lang yan. Kaya nga pagdating sa pakikipag-usap, when we study, comparative study, mga kapatid, hindi ubra. Bakit? Kasi gaya yung ikapo, hindi lang naman ito lumitaw sa bansang Israel. Before the Israelites, mga kapatid, nag-exist yung bilang bansa, meron ng pag-ikapo si Abraham. At alam nyo ba
mga minamahal na mga kapatid, hindi lang sa panahon ni Abraham, kundi maging kay Jacob, mga kapatid. O, pakinggan natin, o. Genesis chapter 28 verse 22, it says, sabi diyan, at ang batong ito na aking itinayo na pinakaalaala ay magiging bahay ng Diyos. At sa lahat ng ibigay mo sa akin ay walang pagsalang, ang ikasampung bahagi ay ibibigay ko sa iyo. Ayan, nakita ninyo mga minamahal na mga kapatid, no, ito'y panahon na kung saan ay nakipagbuno si Jacob, mga kapatid, sa anghel. At ang sabi niya, sabi ni Jacob, ang batong ito na aking itinayo na pinakalala ay magiging bahay ng Diyos. At sa lahat ng ibinigay mo sa akin, lahat ng tatangkilikin ko, lahat ng mga pagpapalang ibibigay mo sa akin, sabi ni Jacob, ay ang ikasampung bahagi nun, ibibigay ko sa iyo. Kita mo niyo mga kapatid, wala pang Israelita pero meron ng pagbabalik ng ikapo. Therefore, it is a recognition na yung Diyos ang siyang creator, ang Diyos ang siyang owner, at ang Diyos ang nag-bless nito, mga minamahal na mga kapatid. Mamaya, pakikita natin yung mga reasons why the Seventh-day Adventist ay nagbibigay ng ikapo o nagbabalik ng ikapo sa Diyos, mga minamahal. So dito pa lang, hindi na umubra kagad yung kanilang explanation na kasama sa bansang Israel. Sa bansang Israel lang binigay, kaya hindi nag-iikapo yung mga saksi ni Jehovah. So dito nakita natin, wala pang Israel, may nag-iikapo na. Si Abraham, may record, at si Jacob. At meron pang silang sasabihin dito mga kapatid, wala naman daw record na lagi nagbibigay ng ikapo si Abraham. Kung ang record ay ikapo, wala nang may ibang masulat sa Biblia, puro na lang ikapo. Yun ang malaking problema, mga minamahal na mga kapatid, kasi gusto na isulat na lang lahat ng detalyado sa Biblia. Pagka ganon, wala nang ibang maisulat na paksa, puro na lang ikapo. Meron nga dyan, ayaw ng Sabbath dahil sa Israel. Ayaw ng karumaldo, ayaw sumunod sa utos sa pagbabawal ng karumaldumal dahil sa Israel. Pero nag-iikapo. Nabdebate natin yan dyan sa pag-aralan. Debate natin yan sa iba't ibang lugar, mga kapatid. Di ba? Yun ang inconsistency na aral, mga minamahal na mga kapatid. Ngayon, ito pa ang dagdag na sinabi nila. Sabi nila dyan, sa halip na magbigay ng ikapo at mga handog, tinutularan ng mga saksi ni Jehovah ang unang mga Kristiyano at sinusuportahan ang kanilang ministeryo sa dalawang paraan, sa pamamagitan ng pangangaral at pagtuturo ng walang bayad at pagbibigay ng voluntaryong donasyon, mga minamahal na mga kapatid ko. So dito ay ginagamit nila mga kapatid ng sabi nila, sa halip anya na mag-ikapo sila at maghandog, tinutularan anya ng mga saksi ni Jehovah yung unang mga Kristiyano. Yung utos ng Diyos na mag-ikapo, ba't hindi nyo sinusunod? Meron bang utos ang mga apostol, yung unang mga Kristiyano, na ay wag na po kayo mag-ikapo, wag na rin po kayong maghandog, kundi kayo na lamang po ay tawag nito, susuportahan na lamang po ninyo ang ministeryo ng voluntaryong donasyon. Wala naman ako nabasang ganon. Tama naman na ang pangaral at pagtuturo walang bayad. Ako ilang beses na po ako nangaral ng mga crusades, hindi naman tayo nagpapabayad. Hindi yun ang issue eh. Ang issue dito, kung nag-ikapo ka o hindi. Ito yung issue, mga minamahal, no? Ito yung issue. And then, sabi pa nila mga kapatid, kaya, tuloy natin, ang sabi riyan, sinusunod namin ang tagubilin ng Biblia sa mga Kristiyano. Aba, meron silang sinusunod na tagubilin sa mga Kristiyano. Ang sabi riyan, gawin ng bawat isa ang ayon sa ipinasyan niya sa kanyang puso. Hindi mabigat sa loob o sa ilalim ng pamimilit sapagkat iniibig ng Diyos ang masayang nagbibigay, mga minamahal na mga kapatid. Nakita po ba ninyo yung pong difference? Nakita nyo ba dito yung inconsistency ng kanilang aral? Nasabi nila, ang sinusunod niya ng mga saksi, yung pong tagubilin ng Biblia sa mga Kristiyano. Aba, yung tagubilin na sinabi ng Diyos mag-ikapo, hindi pa tagubilin ng Biblia yon. Okay, ang sabi nila, yung ginagamit nila, 2 Corinthians 9 verse 7, na kung ano ang pinasya ng puso mo, doon ka. Nako, out of context yun. Ito kasi ay tulong sa mga kapatiran, mga kapatid. Tulong sa mga kapatiran sa Jerusalem, mga kapatid. At kung ating titinan yung context niyan, kung ano yung makagagaan sa'yo mula sa puso mo, yung makaluluwag, iabot mo
yun ang ibibigay. Hindi ito handog o hindi ito pag-ikapo. Hindi rin ito kapalit ng ikapo, mga kapatid. At alam niyo ba yung paghahandog, hindi lamang yan nag-appear o hindi lamang yan lumitaw sa bagong tipan, maging sa lumang tipan, mga minamahal. Kaya walang issue doon. Ang issue doon, kapag sasabihin ninyo, wala nang ikapo, sapagkat ang ipinalit, 2 Korinto 9:7, mali. Bakit? Hindi tinuro dyan na ang ikapo, ang handog o yung ditong binabanggit, yung pasya ng puso, ang kapalit ng ikapo. Hindi yan, mga kapatid. Sapagkat ang ikapo, hindi yan pasya ng puso, kundi that is your obligation bilang katiwala ng Panginoon na ibalik mo yung 10%. Buti nga 10% lang ang ipinababalik ng Diyos eh. Papaano kung ang ipinababalik sa iyo 90%? Malaking problema yan. Sa iyo 10%. O di ba ga? O, bakit tayo magrereklamo? Ang sabi ng Biblia, ganito, mag-ikapo tayo. Hindi yan pasya ng pusong ikapo, kundi yan ay pagpapakita ng iyong faithfulness to the Lord. Kung papaano ka blanas ng Panginoon, kung papaano kanya, mga minamahal na mga kapatid, pinagpapala. So therefore, yung 2 Corinthians 9:7, hindi siya kapalit ng ikapo. Kung anong pasya mo sa puso mo doon sa handog o sa pagtulong, makagagaan sa puso mo, gawin mo. Pero huwag mong kaligtaan yung pag-iikapo. Malaking problema yan, mga minamahal na mga kapatid, no? Walang utos ang Biblia o maging sa Kristiyanong panahon na huwag na mag-ikapo. Walang utos na ganon. Unless may utos na ganon, saka na tayo hindi mag-ikapo, mga minamahal na mga kapatid. Okay? Tuloy tayo para madali tayo matapos sa ating pag-aaral. Alright. Sabi po rito, mga minamahal na mga kapatid, ayan. Sabi dito, pabigat ba ang pagbibigay ng ikapo? Ayan, tanong din nila ito eh. Ito ba, ang yung pagbibigay ng ikapo ay pabigat ba sa mga kapatid? Ang sabi nila, hindi. O sila din ang sumagot ha, hindi. Ipinangako ng Diyos na kapag nagbigay sila ng ikapo, ibubuhos niya sa kanila ang pagpapalang hanggang sa walang kakulangan. Pero, malaki stress Jess yung kinote nila. Pero kapag hindi nagbibigay ng ikapo ang bayan, nagdurusa sila. Hindi sila pinagpapala ng Diyos. At dahil sa napapabayaan nila ang mga saserdote at mga Levita, hindi sila nakikinabang sa paglilingkod ng mga ito. Nehemia 13:10, Malakias 3:7. Ngayon, sa kanilang binabanggit, mga minamahal na mga kapatid, pabigat ba daw yung pagbibigay ng ikapo? Ang sagot naman nila, hindi. Hindi naman pala pabigat. Ba't kayo bigat na bigat? Ba't kayo nahihirapan? Ngayon, kung ang masaklap dyan o ang mabigat dyan, kung hindi naman mabigat yung pag-iikapo, pero hindi kayo nag-iikapo, ang mabigat dyan kung hindi ka pagpapalain ng Diyos dahil sa hindi mo pag-iikapo. Yan ang masaklap dyan, mga minamahal na mga kapatid. Bakit? Kasi sila din ang nagsabi na ipinangako ng Diyos na kapag nagbigay sila ng ikapo, ibubuhos yung pagpapala. Ibig sabihin, hindi ka pagkukulangin ng Diyos. If you are faithful to Him, then hindi ka magkukulang. Bakit? Kasi yung Diyos na iyong binabalikan, sinasaulan na ikapo, kinikilala mo na He is the owner, He is the creator ng lahat ng bagay at lahat ng iyong tinatamasa, mga minamahal. Kung hindi naman pabigat ang ikapo, mag-ikapo ka. Kasi ang mabigat nito kung hindi ka pagpapalain ng Panginoon dahil sa katigasan ng ulo at puso ng tao, mga minamahal na mga kapatid. Ngayon, tuloy tayo. Ang sabi nila, mga kapatid, noong panahon ni Jesus, o dito tayo sa time ni Jesus, sabi nila, noong panahon ni Jesus, sa bahagi ng Biblia na tinatawag ng marami na bagong tipan, ipinapakita na nagbibigay pa rin ng ikapo ang mga Israelita noong nabubuhay si Jesus sa lupa. Ayan. Sinabi niya na kailangan ang pagbibigay ng ikapo. Pero, kinundinan niya ang mga relihiyosong leader na istrikto sa pagbabayad ng ikapo, pero binabaliwala ang mas mahalagang bagay sa kautusan, ang katarungan at awa at katapatan. Ayan. Mga kapatid, parang ibinabaling nila yung issue dito, ibinabaling nila yung issue doon sa mga leader na nagkundina. Alin ba yung kinundina ni Kristo sa mga leader? Yung pong pagbibigay ng ikapo
o yung hindi, yung pagkaligtan nila doon sa katarungan, awa at katapatan? Mukhang ibinabaling nila roon sa ikapo. Mali ang pagkaunawa. Ang sabi ng Biblia, mga kapatid, mag-ikapo pero huwag kalimutan, huwag kaligtaan yung pong katarungan, habag at katapatan. Yun ang isa din yun sa mahalaga. Kaya ang sabi nila sa kanila, sila rin umamin na sa panahon niya nung nabubuhay pa si Jesus, ay sinabi din ng Panginoong Hesus na kailangan ang pagbibigay ng ikapo. Ang problema, mga kapatid, napansin ninyo, sabi nila rito, kinundina niya ang mga reliyosong leader na istrikto sa pagbabayad ng ikapo. Anong pagbabayad? Yung bang ikapo, bayad ba yun? Pagbabayad? Hindi yun. Pagbibigay o pagsasauli mo yun ng 10% sa Diyos. Tama naman yung pagiging faithful o pagiging talagang istrikto sa pagbabalik ng ikapo. Kaya lang huwag mong kaligtaan yung ibang bagay. Dapat ibalanse mo. Minamahal. Yun ang nais ng Panginoong Hesukristo. Ang problema dito, mga kapatid, ay yung mga taong, halimbawa yung ating mga kaibigan, mga saksi, in fairness to them, ay sabi nila rito ay kinundina daw ni Kristo yung reliyosong leader na istrikto sa pagbabayad ng ikapo. Ang kinundina, yung mga leader na nag-ikapo pero kinaligtaan yung ibang bagay. Hindi yung ikapo ang kinundina ni Kristo. Yun ang malinaw dyan, mga minamahal. Kaya nga kung ating babasahin, ito pong Matthew chapter 23 verse 23, sa New Living Translation, ito ang sinabi ni Kristo. Ito ang sabi ni Kristo. Sabi niya, "What sorrow awaits you, teachers of religious law, and you Pharisees, hypocrites, for you are careful to tithe even the tiniest income from your herb gardens, but you ignore the more important aspects of the law, justice, mercy, and faith. You should tithe, yes, but do not neglect the more important things." Kita nyo, mga kapatid? Sabi ni Kristo ay, yes, mag-ikapo nga kayo, pero wag naman ninyong kaligtaan yung mga mahalaga din bagay. Tama naman yun, mga kapatid. Halimbawa, nag-iikapo, tapat ka sa ikapo, hindi ka naman sumasamba. Walang kwenta. Ibig sabihin, kulang ang paglilingkod mo, kulang ang katapatan mo. Hindi ka nga, nag-iikapo ka nga, kumakain ka naman karumal-dumal, mali yun, mga kapatid. Nag-iikapo ka nga, inaapi mo naman ng iyong kapwa, mali rin yun. Ibig sabihin, dapat i-balance yung paglilingkod. Pag nag-iikapo ka, dapat wag mong kalimutan yung mga mahalagang bagay. At ang sabi ni Kristo, yes, you should tithe. Opo, mag-ikapo nga kayo, mga minamahal na mga kapatid. So, even our Lord Jesus Christ nagtuturo sa kanyang panahon na mag-ikapo. Ngayon, tuloy tayo, mga kapatid, doon sa kanilang binabanggit na pagkamatay ni Jesus, inalis na yung ikapo. Tingnan natin. Sabi po rito, mga kapatid, ayan, sabi po rito, pagkamatay ni Jesus. O sabi nila to, basta may link sa taas, sa kanila yan. Hindi nakahilingan ang pagbabayad ng ikapo pagkamatay ni Jesus. Inalis ng kamatayan ni Jesus ang kautosang mosaiko. Kasama na ang utos na mangulikta ng ikapo. Hebreo 7:5, 18, Efeso 2:13 hanggang 15 at Colosas 2:13 at 14. Na basa ko na po itong mga talatang ito na binigay nila. Wala akong nabasa diyan na inalis ang ikapo sa pamamagitan ng kamatayan ni Kristo. Kayo, mga taga-subaybay natin, may nabasa ba kasi kayo sa Biblia na ang kamatayan ni Jesus ang nagpaalis sa ikapo? Lalabas niyan, yung pong pag-ikapo ay kasama sa Messianic prophecy na katugunan sa ating Panginoong Hesukristo. Hindi naman ganun eh. Hindi siya prophecy yung ikapo, mga kapatid. It is our obligation, it is our duties bilang mga lingkod ng Diyos. Kaya nga ang Ecclesiastes 12:13, ang sabi roon, mga minamahal na mga kapatid, ito ang wakas ng bagay, mga kapatid, matakot ka sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Kita ninyo, mga minamahal na mga kapatid. Pinakikita rito, yung pong kanilang aral, wala sa unbiblical. Yung sasabihin mo na yung pangungulikta pa ng ikapo, inalis na daw yung pangulikta, utos ng pangulikta ng ikapo, nung namatay si Jesus. Malaking problema yan. Mga kapatid, malaking problema yan. Ano ang purpose of tithing? O dapat sinabi ninyo.
no? Ano ang purpose of tithing? Bakit nag-tithe, mga kapatid? Ano ang reason? O, dapat magbigay ng mga reasons. Bakit? No? So, wala tayong nabasa sa Biblia na ang kamatayan ni Jesus ang siyang nagpaalis ng ikapo, mga kapatid, dahil hindi naman ito prophecy about sa death ni Jesus Christ. Kaya malaking problema yan, mga kapatid ko. Ibinaling yung ikapo doon sa kamatayan ni Kristo, mga minamahal na mga kapatid. Now, I would like to share with you biblical reasons for tithing, mga kapatid, no? Mga biblical reasons for tithing. Kailang nawala yung L, no? Biblika na lang. Nakulang. Ano ang reason? Magbigay po ako ng reason sa inyo na at least 3 or 4 reasons kung bakit dapat mag-ikapo ang tao. Okay? Number 1, God is the creator and He is also the owner. Ayan. Bakit tayo mag-iikapo? Sapagkat kinikilala natin na ang Diyos ang may likha at siya ang may-ari. Awit 24:1 ang sabi diyan, ang lupa ay sa Panginoon at ang buong narito, ang sanlibutan at silang nagsisitahan dito. Verse 2, sapagkat itinatag niya sa ibabaw ng mga dagat at itinatayo sa ibabaw ng mga baha. Dito sa verse 24, chapter 24 verses 1 to 2, ipinakikita mga minamahal na mga kapatid na ang lupa ay sa Panginoon at buong narito ang sanlibutan at silang nagsisitahan dito, including us, mga kapatid. Okay? Tayo'y kasama sa pag-aari ng Panginoon. Nilikha niya tayo, ang lupa, ang lahat ng narito, ang sanlibutan at yung mga nagsisitahan dito, nilikha ng Diyos. At He is also the owner of His creation. Ngayon, kung ikaw ay kumikilala na ikaw ay katiwala, we are just stewards, mga kapatid. Sabi sa Genesis chapter 1 verse 29, ang 28 pala, ang sabi mga kapatid ay magkaroon sila ng pamamahala, dominion, mamamahala, pinagkatiwalaan tayong mamahala sa nilikha ng Diyos. So kung ikaw ay steward ng Panginoon at dahil ikaw ay steward, mahalaga na i-recognize mo na hindi ikaw ang may-ari, kundi tagapamahala ka lang, katiwala ka lang nung may-ari. Ngayon, hindi mo ba ibabalik yung parte ng may-ari? Ibabalik mo, hindi naman ikaw may-ari, masyado ka namang gahaman, kung pati sa may-ari, kamkamin mo. O, mahiya naman tayo, no? Mahiya naman, mga kapatid, di ba? Kaya nga, sa awit 100 verse 3, ang sabi sa 100 verse 3, nakalagay po dyan mga kapatid, alamin ninyo na ang Panginoon ay siyang Diyos. Siya ang lumalang sa atin at tayo'y kanyang bayan at mga tupa ng kanyang pastulan, mga minamahal na mga kapatid. Okay? So ang sabi riyan, mga minamahal na mga kapatid, sabi ng Biblia, alamin natin na ang Panginoong Diyos o ang Panginoon ay siyang Diyos na lumalang sa atin. So dapat malaman mo muna sino lumalang sa iyo, ang Diyos. At tayo'y kanyang bayan at mga tupa ng kanyang pastulan. Dahil tayo nilikha niya, siyang lumikha sa atin, siya ang may-ari sa atin at lahat ng ating tinatangkilik, nakikita at namamasdan, dapat kilalanin natin ang Diyos na siyang may likha nito, mga minamahal na mga kapatid. No? So diyan makikita natin na talagang bakit nag-ikapo ang mga Seventh-day Adventist? Because we recognize that God is the creator and the owner of all things, including us, mga minamahal na mga kapatid. Next reason ay ang Diyos, no? God is the one who blesses us, mga kapatid, no? Ang Diyos ang siyang nagbigay sa atin ng pagpapala. Kaya nga sa Genesis 14 verse 19, ang sabi diyan, Melchizedek blessed Abraham with this blessing. Blessed be Abraham by God Most High, Creator of heaven and earth. O, kita ninyo mga kapatid, nung binasbasan ni Melchizedek si Abraham, pagpalain ka, Abraham, ng Diyos na makapangyarihan sa lahat, may likha ng langit at lupa. O, kita ninyo, sino ang nagbibigay ng blessings sa iyo? Ang Panginoong Diyos, mga kapatid. Kaya nga, dito sa Kawikaan, Kapitulo 10, versikulo 22, ang wika ay ganito. Ang pagpapala ng Panginoon ay nagpapayaman at hindi niya idinagdag ang kapanglawan. O nakita ninyo mga kapatid, alam ninyo,
yung blessings ng Panginoon ay nagpapaangat sa tao, no? Magiging stable ka because you have a true God, no? Meron kang tunay na Diyos at nagpapayaman. Ang sabi dito, yung pagpapala, hindi dinagdag ang pagkapanglawan. Pero alam nyo ba, yung kapanglawan idinagdag yan doon sa mga taong sakim, yung sa mga taong kinakamkam kahit hindi sa kanya, no? Kahit sa Diyos, para sa Diyos pinapakialaman niya, mga kapatid, no? Kaya dito yung pinakikita, ito yung comparative study. Nakita natin yung stand ng saksi, nakita natin yung stand ng Seventh-day. This is the stand of the Seventh-day Adventist Church. We recognize God as creator of heavens and earth, including us, mga kapatid. At inaalam natin o kinikilala natin na yung pagpapala ay buhat sa Panginoon at siya ay nagpapaiyaman sa tao, mga minamahal na mga kapatid. Ngayon, alamin natin yung pong Deuteronomy 8:18. Ano ba ang paalala sa atin bilang mga lingkod ng Diyos, mga kapatid? Sabi riyan, Deuteronomy 8:18. Kundi alalahanin mo ang Panginoon mong Diyos. Aba, napakaganda. Alalahanin mo ang Panginoon mong Diyos sapagkat siya ang nagbibigay sa iyo ng kapangyarihan upang magkaroon ka ng kayamanan, upang kanyang pagtitibayin o pagtibay ng kanyang tipan na kanyang ipinangako sa iyong mga ninuno gaya nga sa araw na ito. Kita ninyo? Sabi ng Biblia, alalahanin mo naman na yung Panginoong Diyos ang nagbigay sa iyo ng kapangyarihan upang magkaroon ka ng iyong tinatamasa ngayon, yung iyong tinatangkilik ngayon, kayamanan, ari-arian at iba pa. Alalahanin mo, kilalanin mo, na ang Diyos ang siyang nagbigay sa iyo ng lakas, ng buhay, ng strength, ng power for you to have this wealth, mga kapatid, nung kayamanan na ito. Ang Diyos ang nagbigay niyan. Dapat ikilalanin mo. Meron nga ako naalala yung istorya na ang sabi niya, Panginoon, palawigin mo lang itong aking maliit na sari-sari store. Magbibigay ako sa iyo ng ikapo. Aba, umangat yung kanyang sari-sari store, naging grocery store, mga kapatid. At ang sabi niya, Panginoon, palawigin mo lang itong grocery store ko. Hati tayo sa bawat income, Panginoon. Aba, lumawig, mga kapatid. Umabot sa milyon-milyon ang halaga. Noong thousands pa lang, mga kapatid, hati sila. Dumating sa million, hundreds of million, mga kapatid, na nang hinayang siya sa pera. Panginoon, kunti na lang sa'yo, Panginoon, 10% na lang. Huwag na lang tayo maghati, Panginoon. Sayang naman yon. O gumawa pa ng commitment sa Panginoon, sinira man lang. Kaya sabi ng Biblia, Ecclesiastes 5, huwag kang gumawa ng panata nang hindi mo kayang gawin dahil hindi natutuwa ang Panginoon. Mga kapatid, no? Ang kayamanan sa Diyos yan galing. Taglay mo, tinatamasa mo. Siya nagbigay sa iyo ng lakas para makapaghanap buhay ka, para kumita ka. Kilalanin mo siya. I-recognize mo siya through sa pagbibigay mo o sa pagbabalik mo ng iyong ikapo, mga minamahal na mga kapatid. Ito pa, Kawikaan, Kapitulo 3, versikulo 9 hanggang 10. Kita ninyo, God is the one who blesses. Sabi riyan, parangalan mo ang Panginoon mula sa iyong kayamanan. Nakita ninyo? Sabi niya, parangalan ng Panginoon mula sa kayamanan at ng mga unang bunga ng lahat mong ani. Sa gayoy mapupuno ng sagana ang iyong imbakan at aapawan ng bagong alak ang iyong mga sisidlan. Mga kapatid, sabi ng Biblia, parangalan mo ang Panginoon. Saan? Mula sa iyong kayamanan, sa iyong tinatangkilik. Parangalan mo siya. Hindi ka pagkukulangin sapagkat ang sabi rito, sa gayoy mapupuno ng sagana ang iyong imbakan, magwawander ka. Yung iyong mga tinatangkilik, kahit ikaw ay merong maraming bayaran, magtataka ka, hindi mauubos yung iyong kita kasi nagtatapat ka sa Diyos. Pinaparangalan mo siya, kinikilala mo siya, inaalala mo siya, naalala mo na siya ang Diyos na may bigay nito, may-ari nito, may likha nito, at siya ang nagbibigay ng blessing sa atin, mga kapatid. Okay? Yan ang napakaganda. Ang third, mga kapatid, ang Diyos ang nag-preserve ng ating human life, ng ating buhay, mga minamahal na mga kapatid. Kaya nga, Proverbs 19 verse 16, whoever obeys the law preserves his life, but whoever despises the Lord's ways
will be put to death, mga kapatid. O nakita ninyo? Sabi riyan, mga minamahal na mga kapatid, ang sinumang sumusunod sa kautusan ng Panginoon ay nagpipreserve ng kanyang buhay. Aba, napakaganda. And one of the commandment of God is to give back his 10%, mga kapatid. Utos ng Diyos yun eh. No? At ang whoever despises the Lord's ways will put to death. Yun ang malasaklap, mga kapatid. Kaya nga pagka nilapastangan mo yung ikapo, nilapastangan ha, sakit-sakit na abot, pasakit abutin mo, minamahal na mga kapatid. Nais ng Diyos na tayong kanyang mga anak, kilalanin natin siya na ating Diyos, ating Ama, ating pinaglilingkuran, pinanggalingan ng lahat ng ating mga pagpapala, lahat ng ating tinatamasa, tinatangkilik ng mga, kung hindi man kayamanan, mga bagay na ipinagkatiwala sa atin, mga kapatid ko. Kaya nga, sasabihin mo, ayaw ko ngang mag-ikapo, pwede naman siguro yun. O, tingnan nga natin. Sabi ng Panginoon, mga kapatid, nanakawan baga ng tao ang Diyos? Gayon may ninanakawan ninyo ako. Ngunit inyong sinasabi, sa ano ka namin ninakawan? Sagot ng Panginoong Diyos, sa mga ikasampung bahagi at sa mga handog. Kayo'y mga sumpa o nangasumpa ng sumpa, sapagat inyo akong ninakawan sa makatuwid bagay nitong buong bansa. Napansin nyo kanina, mga kapatid, hindi na rin sila naghahandog yung mga saksi dahil donasyon na lang. Sabi ng Biblia, nanakawan ng Diyos ang Diyos ng tao ng ikapo at handog. Pag hindi ka nagbibigay niyan, malaking problema, no? Sabi diyan, kayo mga sumpa ng buong sumpa, kayong nitong buong bansa, sapagkat ninakawan ninyo ang Diyos, mga kapatid. Kaya nga, ang sabi ng Biblia, tuloy natin sa 10 hanggang 11. Maganda ito eh. Sabi riyan, dalhin ninyo ang buong ikasampung bahagi sa kamalig upang magkaroon ng pagkain sa aking bahay at subukin ninyo ako ngayon sa bagay na ito. Sabi ng Panginoon, mga hukbo, kung hindi ko bubuksan sa inyo ang mga dungawan sa langit at ihuhulog ko sa inyo ang isang pagpapala na walang sapat na silid na kalalagyan, at aking sasawin ang mananakmal dahil sa inyo, at hindi niya sisirain ang mga bunga sa iyong lupa, ni malalagasan man ang bunga sa di panahon ang inyong puno ng ubas sa parang, sabi ng Panginoon ng mga hukbo, mga kapatid ko. Dito pinakikita, kapag nagtapat ka sa ikapu at mga handog sa Diyos, sabi ng Biblia, subukin ninyo siya, hindi kanya pagkukulangin. Ang business mo, pagpapalain niya. Ang iyong hanap buhay, pagpapalain niya. Ang iyong sakahan, pagpapalain niya. Minamahal, ang Diyos, kung magtatapat tayo, lalong tapat ang Diyos sa atin. Siya'y hindi sumisira ng kanyang pangako, kailang wag nating galitin ang Diyos. Ang Diyos banayad sa pagkagalit, pero may leksyon siyang ibinibigay doon sa taong hindi nagtatapat, mga minamahal. Sapagkat ang minamahal ng Diyos, binibigyan niya ng leksyon. At nais niya, bilang tayo'y kanya mga katiwala, mga kapatid, pinagkakatiwalaan niya, na mamahala sa kanya mga nilikha, minamahal. Ang sabi ng Biblia, ito yung last para tapos na tayo before mag-11. May mga tinatawag tayong mga greetings. Sabi unang Korinto 4:2, bukod dito'y kinakailangan sa mga katiwala na alin? Na ang bawat isa ay matagpuang nagtatapat, mga kapatid. Kita ninyo, ano anya dapat matagpuan sa isang katiwala? Matagpuan siyang nagtatapat, hindi natagpuang nagnanakaw, mga kapatid. Okay? Matagpuang nagtatapat, hindi natagpuang nagnanakaw, mga kapatid ko. Ano ang nais ng Diyos? Bilang tayo'y kanyang mga anak, kilalanin natin siya, na siya ang naglikha ng lahat ng bagay kasama ang ating buhay. Siya ang may-ari nito, siya ang nagbibigay ng pagpapala, siya ang nagpipreserve ng ating buhay. Kaya tayong mga katiwala niya, magtatapat tayo hanggang sa huling hininga ng ating buhay, mga minamahal na mga kapatid. At yung comparative study natin, nakita natin, mas biblical ang aral ng Seventh-day Adventist kaysa Jehovah's Witness o witnesses dito po sa aral na ito. Salamat po, nawa kayo ay meron natutunan sa atin pong pagtalakay, mga minamahal na mga kapatid.